Hello mga backyard, isang mainit na hapon po sa ating lahat. So maraming nagtatanong sa akin kung paano nga ba gamitin ang essential vitamins sa ating mga alagang ibon. So yan ang pag-usapan natin ngayon mga backyard, kung paano ko ba ginagamit o ilang scoop ba ang inilalagay ko sa bottle ng 1.5 bago natin ibigay sa ating mga alagang ibon. So ngayon mga ka-backyard, ito yung gagamitin natin ngayon bago mamigay ng vitamins na essential vitamins sa ating mga alagang ibon. So kailangan natin ng 1.5. So isa po siyang bottle ng 1.5. Dahil dito natin ilalagay ngayon ang tubig na mayroong essential vitamins. At kailangan din natin ng empty na dextrose powder. So ang purpose po nito is dito ko po ilalagay una ang 1 spoon ng essential vitamins. Pagkatapos kung i-shake ng konti, so i-transfer ko na dito. Kasi pag nilagay natin dito agad mga ka-backyard sa 1.5 is maaari pong masayang ang powder na essential vitamins dahil nga maliit lang po ang kanyang butas dito sa taas. So ganito lang po kadami mga ka-backyard ang powder na kailangan nating ilagay sa bottle na 1.5. Pero bago ang lahat, ilagay muna natin dito sa dextrose powder na empty na wala ng laman, at saka i-shake natin ng konti para ma-mix na siya bago natin ilipat dito sa 1.5. So ngayon ililipat na natin. Yan. So ganyan lang po ang paglipat natin mga ka-backyard. So ganyan na po ang kanyang kulay. Medyo may pagka-yellow na po siya. So ang kailangan natin gawin, punuin natin ng tubig para ma-mix yung powder at saka maging sakto sa sukat ng 1 spoon. Dahil nga sukat po ng 1 spoon na essential vitamins is good po sa isang 1.5 na bottle. So ito yung mga practices ko na ginagawa ko dito sa kaibunan mga ka-backyard. Proven and tested ko na to na maganda talaga ang naibibigay na mga painakay sa ating mga alagang ibon. So ayan, ganyan lang po ang kanyang kulay bago natin ilagay sa painuman ng ating mga ibon. So ngayon puntahan natin ang ating mga ibon mga ka-backyard at saka magbibigay tayo ng essential vitamins. So dito, tapos ko na itong nabigyan ng essential vitamins. Ayan, enjoy na po yung mga English badges natin ng mga ibon. At saka dito, tapos na din yung dalawang sun conure natin, si Peach at si Paul. At saka nakalagay na din ako ng malunggay sa taas. Tapos naliligo na din sila mga ka-backyard. Basang basa po si Paul. Ayan, basang basa po, naliligo po siya. So pasok na tayo dito sa loob. Ito ang result sa sinasabi ko sa inyo mga ka-backyard na napakaganda po ng essential vitamins na vitamins sa ating mga alagang ibon. So mayroon po siyang 2, 4, 5 mga painakay. So pasensya na nga pala kayo mga ka-backyard. Ako lang kasing mag-isa ang nagbi-video habang nagba-vlog, kaya medyo masilan talaga. So ayan, ganito kaganda kanyang mga painakay mga ka-backyard. Mayroong mga Pearlback Hagoromo. Ayan, Pearlback Hagoromo po yan. At saka ito, albino na Pearlback Hagoromo. Napakagandang ibon. Ayan, yung petals niya sa likod mga ka-backyard, napakaganda. At saka mayroon din isa dito, yung kumakain ng malunggay. So isa din siyang Pearlback Hagoromo na painakay. So mayroon po siyang 5 dito sa baba. At saka tingnan natin ang loob kung ilan ba ang natira dito. Oh, may itlog na pala mga ka-backyard. Mayroon ng 2, 4, 6. So, ganito kaganda mga breeders natin dito na inaalagaan. Kahit hindi pa na-harvest ang kanyang mga painakay, mayroon na po siyang naibibigay na itlog sa loob ng nest box. At saka, huwag din niyong kalimutan mga ka-backyard. Additional tips ko sa inyo, huwag niyong kalimutan magbigay ng malunggay sa inyong mga alagang ibon. Napakaganda po ng malunggay sa kanila dahil marami po sila mga natural vitamins na pwedeng makuha dito. So ang pagbibigay ko po ng malunggay sa aking mga alagang ibon is nagbibigay po ako 3 times a week. So
So, wag po kayong magbigay araw-araw dahil sabi nga nila, pag sobra, masama po sa kanila. Kaya, ang gagawin natin, dapat tama-tama lang ang pagbigay natin ng mga gulay sa ating mga alagang ibon. So, ang pagbibigay ko sa aking mga ibon is nagbibigay po ako 3 times a week ng malunggay. Kaya ito ang resulta ngayon mga kabakyard. Napakadami ng kanyang inakay at saka habang hindi pa na-harvest ang mga painakay nila, mayroon na po siyang itlog na nililimliman sa loob ng nest box. At saka dito naman sa kabila, ayan, ang sweet po ng dalawang pairing na to. Ito po yung green double crested Prellback Hagromo at saka double crested Prellback Albino na hago. Yan, napakasulit, napakaganda. So, nag-start na din ito mag-mating mga kabakyard. At saka malapit na siguro ito mag-itlog ang heno. Tingnan natin ang kanyang puwit mga kabakyard. Medyo bumababa na talaga. So, ito po ang palatandaan na malapit na mag-itlog ang ating mga pairing na ibon. At saka dito naman sa kabila, mayroon pang nakasilip na dalawa sa loob ng nest box. At saka mayroong nakababang isa. Ayan, nakababa na po siya. At saka dito, bagong pairing po ito natin. Ayan. So, nag-start na din ito mag-mating mga kabakyard. So, baka sa mga susunod na araw is makabigay na ito ng itlog sa atin. So, napakaganda po talaga ng mga Prellback Hagromo. Ito yung mga ibon ko na nagustuhan dito sa aking ibonan. Napakaganda po talaga nila. At saka, ang pricing din nila mga kabakyard, hindi kayo mabibihayin sa market dahil medyo may kataasan po ang price nila. Unlike po sa mga ordinary budgies na mga parakits na nagre-rate po ng 700 hanggang 600 pababa. So, yan po ang pricing dito sa area namin. So, iwan ko sa inyo mga kabakyard kung magkano ang pricing sa mga ordinary budgies sa inyong mga area. So, comment down below mga kabakyard kung magkano na ang pricing sa inyong mga ordinary budgies na inaalagaan sa inyong area. Dito sa amin is 700 to 600 po ang pair sa mga ordinary budgies. Kapag wholesale naman, nasa 500 pair pag maramihan po yung pagkuha. So, ang 500 pair po is yan po ang pricing ng pet shop na pagkuha sa akin. So, pag mayroon po ako mga ordinary budgies na nasa 15 pairs, so, yan, ibibigay ko po sa kanila ng 500 bawat pair dahil maramihan po ang kanilang kukunin. Kapag nasa isang pares naman, umabot po ng 600 to 700 ang bigay ko. So, yun lang mga kabakyard ang pricing natin dito sa ating area patungkol sa mga ordinary budgies. So, balik tayo sa topic natin mga kabakyard patungkol sa pagbibigay ko ng essential vitamins sa aking mga alagang ibon. So, napakaganda po talaga ng essential vitamins mga kabakyard sa ating mga ibon dahil maaari po sila makabigay sa atin ng mga maraming painakay. At saka huwag din ninyong kalimutan magbigay ng mga malunggay sa inyong mga ibon. Kapag medyo kinakapos kayo sa budget at saka hindi nyo makayanan na bumili ng essential vitamins sa inyong mga alagang ibon, huwag kayong magalala mga kabakyard. Ang advice ko sa inyo, magtanim kayo ng maraming malunggay sa inyong mga bakuran. Pagkatapos, magbigay kayo ng malunggay 3 times a week sa inyong mga alagang ibon. So, maganda din ang result niyan. At kapag medyo lumuwag-luwag po yung budget ninyo, bilhan niyo naman ang inyong alagang ibon ng essential vitamins para makatikim din sila ng vitamins na kinakailangan nila. So, yun ang po ang topic natin for today mga kabakyard, kung ano nga ba ang tamang sukat o mixing ng essential vitamins sa pagbibigay ko sa aking mga alagang ibon dito sa aking ibonan. So, maraming salamat sa panonood mga kabakyard, at kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga ilalabas nating videos patungkol sa aking mga alaga.